Naipadala na sa impeachment court ang tax records ni VP Sara Duterte at asawa niyang si Atty. Mans Capio mula po sa Bureau of Internal Revenue. Kasunod yan ang pagpayag ni Pangulong Bongbong Marcos na ilabas ang mga nasabing dokumento. Sabi pa ng palasyo, wala itong halong politika at sumusunod lang ang Pangulo sa batas. 20 pulang kahon ang dumating sa Senado kanina. Laman ito ang mga pinasapinan ng financial records ng impeachment court. Kabilang sa titingnan ng prosekusyon ay kung tugma ang dineklarang kita, negosyo at buwis na binayaran ng mag-asawa sa iba pang mga dokumento tulad po ng SALN at Bank at AMLAC records. Bahagi po ito para ito sa Article 2 na tumatalakay sa umunoy hindi may paliwanag na yaman ni VP Sara Duterte. Batay sa Section 71 ng National Internal Revenue Code, kailangan po ng approval ng Pangulo para buksan o ibasuri ang tax records ng isang tao. Ayon sa palasyo, hindi ipagkakait ng Pangulo ang katotohanan sa publiko. Pakinggan po natin ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. Sa lahat naman ng pagkakataon, kapag ang Pangulo ay gumagawa ng naaayon sa batas pero merong tinatamaan, laging sasabihin nila, politically motivated. So saan pupunta? Saan gagawi ang Pangulo? So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval, ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan. Isinumite na rin sa Senado ang financial records ng 20 kumpanya na may ugnayan daw sa mag-asawa. Ito yung mga pinasapinan ng impeachment court mula naman sa iba't ibang bangko at sa Anti-Money Laundering Council. Ayon kay Clerk of Court Attorney Renato Bantug, tanging pag-iimbentaryo pa lang ang ginagawa nila sa mga dokumento at hindi pa raw yan tapos. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Bantug. So those boxes, we inspected ilan yung folder sa loob. No? So ganun pa lang yung ginawa natin today. We cannot go yet into the contents. We cannot go yet into the details of the submission. Otherwise, baka abutin kami na hanggang Sunday. Ayon naman sa ilang senator judges, malaking bagay na makita ang financial records ni VP Sara. Sabi ni Senator Judge Erwin Tulfo, mainam na may makita silang records mula pa noong mayor si VP Sara para makita nila kung may kahina-hinalang biglang pagdami sa yaman ng bise. Ito ang pahayag ni Senator Judge Erwin Tulfo. Doon natin makikita parang ika nga snapshot nung nakaraang taon kung magkano na yung binabayad nila. Kasi rather na kung bubuksan mo lang ngayon 2024, 2025 o nung VP na siya, hindi mo talaga makikita. Biglang sumulpot na lang dyan para maibabase natin, maibabangga-bangga natin yung SALN, yung binayad sa BIR. The senator judges wants to find out na kailan ba nag-umpisa ito, yung kanyang wealth, di ba? Yung yaman, magkano na ang kinita niya over the past several years. Okay, let's just correct the number. 2 kahon lamang, hindi 20. Hindi 20 box, 2 red hard boxes. Ang 20 yung mga kumpanya daw. Na sinasabing aligned dun sa mag-asawang VP Sara at Attorney Mans Capio. Oh, okay, well, as we said, sa Section 71 ng Internal Revenue Code, there are only 2 instances, actually 3 yata, 3 instances when pwedeng isa publiko yung tax records. Pag may Pangulo, Pag-approve ng Pangulo, pag pumayag ang mismong may-ari, taxpayer oo, at tsaka kumiputos ang korte. Tsaka, tapos kailangan executive session pa yun. Kunyari kapag sa Congress bubuksan. Ang tanong ngayon, actually, ang titignan natin in the days to come, ano yung next? Kasi, hindi na namin kayang bantayan maghapon yung dating ng mga boxes kasi syempre, dami pa rin nangyayari sa loob ng Senado. But we learned na may mga van pala na dumating coming from different banks na puno ng boxes. So, ang sinasabi ni Those are Attorney... not tax records. Galing sa bangko eh. Financial records pa to. Hiwalay pa to. Ito yung mga bank. 6 kasi yung bangkong pinasapina ng impeachment court. So, ang sinasabi ni Attorney Bantug, malayo pa sila dun sa pagtatapos ng pag-inventaryo. Kasi parang kanina, binilang pa lang daw nila ilang envelopes. Plus, USB kasi. Tsaka, printed copies. USB and printed copies. So, di ba mamarkahan yan as ebidensya eh. So, hindi natin alam ngayon kung magbe-break ba ang impeachment court para markahan muna kasi napakarami pa lang boxes niyan. Napakarami pa rin yung dokumento na yan. Tsaka kung pagtatalunan pa yan dun sa mismong trial,
mahaba yung usapan. Iba pa kasi yung offer of evidence, di ba Oo. mga kapatid? Iba pa po yun. Hindi yung lahat ng nakikita nyo po na nire-release or pinapakita sa impeachment trial ay pwedeng gamiting ebidensya. May offer of evidence pa tayo. Iba kasi kung Tawag. magkasundo muna yung prosecution at ang depensa, kung isang partikular na ebidensya ay pagkakasundo nila na authentic, Authentic, authenticated. correct. Kaya minsan, baka naririnig ng mga kapatid natin kapag sinasabi na, photocopy, parang pag binibring up na gano'n. Siguro dagdag ako na rin, Bok, kasabay niyang issue, hindi man issue, kasabay niyang pagdating ng mga dokumento na yan, buhay pa rin yung issue na ang gusto sana ng minority bloc makasama pa rin sa impeachment trial si Senator Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada na nakakulong. Pero sabi ni Senator Erwin Tulfo, pag-uusapan sa caucus, kasi siya daw, kung si Senator Tulfo na taga-majority, wala daw siya nakikitang masama kasi hindi pa naman daw convicted. Pero ang sinasabi ni Senate President Win Gatchalian, wala raw formal request sa Senado na makapag-join nga yung dalawa. Pero may sinasabi si Senator Amy Marcos, baka pwede kahit Zoom. So, paano ba yan, sir? Paano ba yan, Bo? Kailangan ba pumayag ang Sandigan Bayan dyan? Kahit via Well, Zoom? siyempre, the impeachment court cannot order the Sandigan Bayan Exactly. to, No. to give Oo. special privileges to somebody who is incarcerated because of a pending criminal case. Number two, yung Sandigan Bayan already suspended at least si Jinggoy Si Jinggoy. Estrada. And the impeachment court cannot lift that suspension. That is not within the ambit of the Supreme Court. Ang sinasabi nga ni Senate President, Supreme Court or the impeachment court. yeah, ang sinasabi nga ni Senate President Gatchalian, yung suspendidong senador, konektado hanggang sa pagiging senator judge. So, pati yun, hindi niya pwedeng gampanan. Pero ang tanong ko, hindi ko alam kung kaya mo sagutin, yung kung via Zoom, kailangan pa rin nila magpaalam sa Sandigan Bayan? Because that Yeah. will entail use of a gadget. No? Yes. Because ang may jurisdiction sa kanilang incarceration is still the court, Not the Sandigan the Senate. Bayan. Not the, so, as far as kung ano yung papayagan ng korte doon sa QC jail, that's the court's prerogative. Okay. Hindi pwedeng utusan niya ng impeachment court na bigyan mo ng internet yan saka ng gadget. O ng, So ibig sabihin pala, even if mapag-usapan ng mga senators, kunwari lang, majority sabihin, sige, padaluhin natin sila via Zoom. Wala rin pala kung hindi naman papayag yung Sandigan they can Bayan. persuade, Or they can write the Sandigan but Bayan? it is, it's a separate branch of government. Of course. Yeah. Totoo. Tama din naman. Hindi naman pwedeng utusan niya ng, Totoo rin. ng impeachment court. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.